Sige mga tao, ang video natin ngayon ay para sa lahat ng mga tao na ang mga bayan, lungsod o mga subdivision ay hindi pa binabaha ng mga illegal na migrante. Ipapakita ng video natin ngayon na kayo rin ay nasa panganib tulad ng lahat ng mga lugar na kamakailan lang ay binaha ng mga illegal na migrante. Bakit? Sa nakalipas na 15 taon, mahigit 12 milyong illegal na migrante ang pumasok sa Europa. At hindi yon tumitigil o kahit bumabagal man lang. Sa katunayan, lalo pa itong lumalakas. Kaya kung ikaw man ay makakaliwa o makakanan, kung interesado ka man sa paksang ito o hindi, kahit sinasabi mong welcome ang refugee, pero sa lugar mo, wala namang refugee. Umabot na tayo sa puntong bawat lungsod, bawat bayan, bawat subdivision ay maaring mapuno ng mga illegal na migrante. Panurin ang susunod na video dahil ganyan din ang nangyari sa Netherlands. Sa bayanang Lustraktonay sa Netherlands, binugbog ng riot police ang mga lokal sa ulo at pinakawalan ang mga aso sa kanila dahil tumutol sila sa pagtanggap ng 110 hindi nasuring migrante na ilalagay sa kanilang komunidad. At paano naman ang mga aso? Itong mga aso na nakit sa mga nagpoprotesta, anong hinihingi nila? Ayaw naming ilagay ang mga illegal na migrante sa aming mapayapang komunidad dahil alam namin ang maaring mangyari kapag inilalagay dito ang mga taong galing sa Horn at sa mga kulturang third world. Tumataas ang mga insidente ng pananaksak. Tumataas ang mga insidente ng pagnanakaw sa bahay. Dumarami ang sexual na krimen. Maraming video na lumabas. May ipapakita pa ako sa'yo. Tingnan mo ito. Binubugbag ng mga pulis na Olandes ang mga tao dahil sinasabi nilang, ayaw namin sa mga taong ito rito. Ayaw namin sa kanila. Tingnan mo yan. Hindi ka pa pinapayag ang magprotesta para sa kaligtasan at kapakanan ng mga miyembro ng pamilya mo? May pamilya ang mga taong ito. May mga anak na babae, kapatid na babae, kasintahan at asawa sila. Nagpalaya sila ng 110 malilibog na lalaki na gumagawa ng ginagawa nila. Ito ang ginagawa nila. Sigurado akong narinig mo na ang balitang ito. Malaking balita ito kahapon. Ang rapi sa Brighton ay dating nahatulang mamamatay tao sa Ehipto. Tingnan mo siya. Walang hiya ang lalaking ito, nakangiti pa. Nakapatay na siya sa Ehipto, tapos pumunta siya sa Europa at nauwi siya sa UK. Pagkatapos, inatake niya ang 33 anyos na babae sa parke. At sana masabi ko na ito ay isang hiwalay na kaso lang. Hindi ito ganon. Bawat estadistika na tinitingnan natin ay nagpapakita na ang mga illegal na migrante, mga lalaking malilibog mula sa mga third world na kultura, ay labis na kinakatawan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ilang estadistika. Tingnan mo ito. Noong taong 2000 ang England at Wales ay may 8,593. Noong ang England at Wales ay mga 8-2% puti. Sige, lumaktaw tayo sa 2023 kung saan ang porsyento ng mga puti ay bumaba na sa 70%. Tingnan mo ang pagtaas. Iyan ay halos 8 beses na mas marami kaysa dati. Ang England at Wales ay mula 8,000 naging 68,000. Ang Alemanya ay tumaas mula 8,000 hanggang 39,000. Ang Pransya ay tumaas mula 7,000 hanggang 42,000. Tanging ang Polonya lang. Tingnan mo ito. Polonya, 2,399 at bumaba pa nga ito. Alam mo kung bakit? Dahil sinabi ng Polonya, ayaw namin ng mga tao mula sa third world, mga malilibog na kultura, na kahit kambing lang na walang takib ay nawawala na sa sarili. Sa mga sibilisadong bansa, pinapayagang malayang maglakad ang mga babae araw o gabi. Tingnan mo ito. Sa tingin ko, ito ay Brussels. Brussels. Tingnan mo ang ginawa nila sa sarili nilang bansa. Belgian waffles, Belgian tsokolate. Iyan ang ikinasikat ng bansang iyon. Pati si Haring Leopold. Hindi ko dinadahilan ang ginawa nila. Pero tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Parang nadudurog ang puso ko kapag nakikita ko ito. Tingnan mo ito. Bago pa lang ang video na ito. Nakatawid lang nila sa English Channel. Paparating sila dito sa UK. Mukhang labis silang balisa. Tumatakas sila sa digmaan. Tingnan mo, balisa sila. Nasaan ang mga babae at bata? Anong gagawin nila? Alam mo kung anong gagawin nila?
Tingnan mo ang taong ito. Ang pangalan niya ay Dr. Muhammad. Doktor din talaga siyang si Muhammad. Isang Iraqi Muslim na bakla, nagdroga at gumahasa sa tatlong lalaking makilala sa Grindr. Nasa kustodyo siya ng pulis ng 24 na oras, nagrereklamo na mapaparusahan siya sa Iraq dahil bakla siya. Pakiusap, huwag niyo akong ibalik doon at hulaan mo kung ano. Hindi talaga siya ipapadeport ng UK dahil sa mga kadahilan ng ito. Dahil tiyak na napatunayan niyang bakla siya. Ayoko na talagang tumira sa United Kingdom. Hindi ko ito gusto. Kailangan kong manirahan sa Iraq dahil bilang homosexual, nanganganib ang buhay ko sa pag-uusig kapag nalaman nilang ako ay bakla. Tingnan mo ang itsura ng mukha nila. Kaya mo bang tingnan lang siya at sabihing isa siyang halimaw na ng akit ng tatlong lalaki sa Grindr, nilagyan ng droga at pagkatapos ay ginawa ayon sa kanila. Mahahatulan sana ng kamatayan pero Tingnan mo, Channel 4 ipinapakita siyang biktima. mas gusto pang mamatay sa Iraq kaysa magtiis ng hindi makataong pagtrato. Hindi. Mas gusto pa naming makita kang bumalik sa Iraq. At wala akong pakialam kung maparusahan ka ng kamatayan. Tingnan mo to. Inamin ng sumali na pinatay niya ang 77 anyos na pensyonado gamit ang kutsilyo at sinaksak pa ang dalawa sa serbisyong pang-alaala para sa Remembrance Sunday. Kaya pala itong dahilan kung bakit ang mga Olandes ay talagang nagpoprotesta. Pero bubugbugin sila ng pulis. Kaya pwedeng mangyari ito sa inyo. Kung akala nyo ligtas kayo kahit saan, hindi kayo ligtas. Dahil mayroong globalistang agenda na itinutulak ng buong kaliwang grupo. Kahit ikaw ay nasa kaliwa ng sentro o dulong kaliwa, makakalikasan at woke. Inaangkat nila ang mga taong ito mula sa mga kulturang mula sa ikatlong daigdig. Mga kulturang mapang-alitan, mga kulturang walang anumang pagkakatulad sa kulturang kanluranin. Inaangkat sila ng maramihan. Ilalagay rin sila sa maliliit ninyong bayan. Mangyayari ito sa inyo. At kung akala niyong magbubutuhan na lang ng right-wing na partido, hindi yun kasimple. Nangyayari ito sa Netherlands. Paalalahanan ko kayo kung anong nangyari sa Netherlands. Sigurado kong alam ninyong lahat na ito ang bansa ni Geert Wilders at nanalo siya noong 2023, malaki ang kanyang panalo. Inisip nating lahat na may mangyayari na. Baka paalisin na ang illegal na migrante. Pero sa kasamang palad, siyang nangguna pero hindi nakabuo ng mayorya. Kaya napilitan siyang makipag-alyansa sa ibang partido. At hindi siya pinayagan ng mga iyon na gawin ang trabaho niya. Kaya bumagsak ang gobyerno noong kalagitnaan ng 2025. At sa susunod na eleksyon, hindi man lang siya ang nangguna. Kaya wala na siya sa gobyerno. Kaya maisip po na siguro ng mga Dutch na, baka kailangan nating siguraduhin na manalo ang taong ito. Kailangan niya ng mas malaking mayorya para magdala ng tunay na pagbabago sa krisis ng migrasyon. Pero hindi. Ipinapakita pa rin yan sa'yo. Ng mga bansa na may maraming partidong pampulitika. Walang nagagawa dahil mahina ang gobyerno. Alam kong sikat ang slogan na ito sa Australia. Dapat nating basagin ang sistemang iisang partido. Gets ko bakit ito sinasabi ni One Nation dahil wala siya sa dalawang pangunahing partido. Pero kapag iisa lang ang pie at kailangan natin itong hatiin sa 3 o 4 na tao, oo, lahat nakakakain. Pero kulang. Ganon din sa gobyerno. Kung magkakaroon tayo ng 3 o 4 na partidong pampulitika sa Australia, na sa tingin ko ay magiging 4 na partidong pampulitika sa Australia, walang makakabuo ng mayorya at walang makakagawa ng kahit ano. Ipinapakita ng sitwasyon sa Netherlands na malayo pa sa katapusan ang krisis na ito.